Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa ating guro sa Filipino 411, Dr. Melissa Sinapil. Ako po si Binibining Felian S. Castañeda, ang mag-uulat ng mga lapit o pagdulog sa pagsusulit wika at mga uri ng pagsusulit na ibinibigay ng guro. So bago natin alamin kung ano ang mga ito, alamin muna natin kung ano ang pagdulog. Ito ay ang lapit o pagdulog ay set ng mga paniniwala o simulaing hango sa mga tsoryang pangwika. Isang set na nagpapahalagang hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. Ang kahulugan naman ng pagsusulit wika, ang lahat ng autentikong gamit ng wika ay pagsusulit sa wika kung ito ay naaayon sa sitwasyon at may kahulugan ito at komprehensyon. Ang pagsusulit, kahulugan at layunin. Ang pagsusulit ay isang paraan upang makakuha ng impormasyon na magagamit sa ebalwasyon. At sa pamamagitan din ng pagsusulit ay malalaman nating mga guro kung aling mga kakayahan ang dapat na bigyang diin sa kanyang pagtuturo, kung tama ba o hindi ang pamamaraan ng pagtuturo at ang kanyang mga kagamitan, at kung paano ang pagsasaayos o paglalahad ng paksang aralin. So karaniwang ginagamit ang pagsusulit upang matiyak kung natutuhan ang itinuturo natin at upang gawing batayan ito sa pagbibigay ng marka sa ating mga mag-aaral. So ayon nga kay Upshur 1978, ang mga kalakaran sa pagsusulit wika ay sinasabing kaugnay o sumusunod sa mga kalakaran sa pagtuturo ng wika. Ang pagsusulit bilang isang paraan ng pagtataya sa kasanayan sa wika ay iniaayon sa layunin at pamamaraan ng pagtuturo. So ginagawa ito upang malaman kung natutuhan ng ating mga mag-aaral ang aralin at kung natutuhan ito nangangahulugan na nakamit natin ang ating layunin sa pagtuturo at naging epektibo ang pamamaraan ng ating pagtuturo. So, makikita nyo dyan sa diagram yung pagkakaugnay-ugnay, yung ugnayan ng tatlo, yung layunin natin, ang pagsusulit sa mga karanasan sa pagtuturo at mga karanasan sa pagtuturo sa layunin. Ibig sabihin, magkakaugnay-ugnayan sila, umiikot lang dyan yung mga kailangang matutuhan ng ating mga mag-aaral. So kung ano yung ating layunin, kailangan doon din tayo kukuha kung anong uri ng pagsusulit o kung anong pagsusulit yung ating gagawin. At ang pagsusulit din ay maaaring magsilbing pangganyak upang ang ating mga mag-aaral ay makinig sa ating aralin, lalo na't alam niyang sa katapusan ng leksyon ay magbibigay tayo ng pagsusulit. Kaya ang interest nila, yung attention nila ay nasa ating talakayan. So sa pamamagitan din ng pagsusulit ay malalaman natin malalaman ng ating mga mag-aaral kung saan yung kanyang kagalingan at saan yung kanyang kahinaan para mabigyan niya ng diin o ng atensyon yung mga aralin kung saan siya mahihina. At ang pagsusulit ay ang pagsusulit na mahusay ang pagkakagawa ay malaki ang naitutulong sa bata upang magkaroon siya ng interes sa pag-aaral ng wika. At dahil sa feedback na dulot ng pagsusulit ay nakakaramdam ng katuparan ang mga mag-aaral sa pagsisikap niya sa pag-aaral. So makikita natin kapag nalaman ng ating mga mag-aaral na nakakuha siya ng mataas na marka, siya ay nagagalak, nagiging masaya siya kasi yung kanyang paghihirap, yung kanyang pag-aaral ay mayroong gantimpala. Yun na yung nakakuha siya ng mataas na marka. So ngayon ay dadako tayo sa mga lapit o pagdulog sa pagsusulit wika. So ang mga pagsusulit wika ay maaring mapangkat sa apat na pangunahing lapit o pagdulog sa pagbibigay ng pagsusulit. Una dyan ay ang lapit na pagsasalin o essay translation approach, ang lapit na istruktura o structuralist approach, ang integratibong lapit
integratibong lapit o integrative approach at ang komunikatibong lapit o communicative approach. So dumako muna tayo sa lapit o pagdulog na pagsasalin. So ang lapit o pagdulog na ito ay karaniwang tinatawag na panahon bago magsayantipiko sa pagsusulit wika. So walang natatanging kasanayan o kakayahan sa pagbibigay ng pagsusulit ang kailangan para sa guro. So ang sabiktibong pagtataya ng guro ang mahalaga dito at ang mga pagsusulit sa lapit na ito ay binubuo ng mga pagsulat ng sulatin o komposisyon, yung mga pagsasalin at pag-aanalisa ng grammar na kadalasan ay mga komento tungkol sa wika na kanilang pinag-aaralan. So yan yung mga lapit o pagdulog sa pagsasalin. Ngayon dumako tayo sa lapit na struktural. So dito naman, ang lapit na ito ay naaayon sa pananaw na ang pagkatuto ng wika ay nauukol lamang sa sistematikong pagkakaroon ng mga batayang pag-uugali. So kaugnay ito ng mga ginagawa ng mga struktural na linguistics, particular sa kahalagahan ng kontrastibong pag-aanalisa ng wika at ang pagtukoy at pagtataya sa kasanayan ng mag-aaral sa magkahiwalay na elemento ng target na wika tulad na lamang ng ponolohiya, bokabularyo at grammar. So ang kasanayang ito ay sinusubok gamit ang mga salita at pangungusap na hiwalay sa konteksto. Ang mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat ay hiwa-hiwalay rin na sinusubok sa dahilang layunin na masubok ang mga ito ng isa-isa. So halimbawa na lamang, ang layunin natin ay masubok ang kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pagsulat. So inihiwalay natin ang pagpapasulat ng komposisyon sa pagbabasa. Kasi nga malilito yung ating mga mag-aaral kapag pinagsabay-sabay natin yung mga pagsulat ng komposisyon. So kailangan magkaiba yung pagsulat at saka yung pagbasa para mas maunawaan ng ating mga mag-aaral. So para naman sa lapit sa integratibo. So sa lapit na ito ay binibigyang pansin ang pagsusulit ng wika ayon sa konteksto at kahulugan at sa kabuang pangkomunikatibong epekto ng diskurso o pahayag. So sa makatuwid, ang mga pagsusulit na integratibo ay hindi naglalayong ihiwalay ang bawat kasanayan sa wika, kundi makita ang kakayahan ng mag-aaral sa paggamit ng dalawa o mahigit pang kasanayan ng sabay-sabay. So ang pagsusulit na integratibo ay nauukol sa pagkakaroon ng global o kabuang kakayahan sa wika, gayon din sa magiging functional nito sa wika. So ang mga halimbawa ng pagsusulit na integratibo ay pagsusulit na clause, diktasyon, interview, pagsasalin, at pagsulat ng mga sulatin o komposisyon. Para naman sa lapit na komunikatibo, ang lapit na komunikatibo sa pagsusulit wika ay minsan na iuugnay sa lapit na integratibo. So bakit kaya? Kasi nga ang dalawang lapit na ito ay nagbibigay halaga sa kahulugan ng mga pahayag sa halip na sa forma at istruktura. May mga kabuuan ding makikita sa dalawa. So ang mga pangkomunikatibong pagsusulit ay nagbibigay din unang-una sa kung paano ginagamit ang wika sa komunikasyon. Ang layunin ay maiangkop ang mga gawaing pangwika sa tunay na mga pangyayari sa buhay ng mga mag-aaral. So ang tagumpay ng pagkatuto ay makikita sa pagiging epektibo ng komunikasyon na isinasagawa sa halip na pagiging tama sa istruktura. So magiging epektibo lamang ito kung ang ating mga mag-aaral ay nakikita nating nagkakaroon siya ng komunikasyon sa kanyang mga mag-aaral. So kapag mayroon silang pag-uusap, nandun na yung interaction nila sa isa't isa. So sa pangkalahatan, ang pagsusulit na komunikatibo ang nagbibigay daan sa konsepto ng kwalitatibong pagtataya. So sa paraang ito, ang kakayahan ng bawat mag-aaral ay tinataya ayon sa kanyang pagsasagawa ng gawaing pangwika.
At ang paglalahad ng pagtataya ay deskriptibo o paglalarawan ng aktwal na ginagawa ng mag-aaral na magsisilbing patnubay ito sa ating mga guro at mag-aaral kung may mga suliranin ba na dapat nating bigyan ng solusyon. So yan yung mga lapit o pagdulog sa pagsusulit wika. So dumako naman tayo sa mga uri ng pagsusulit na ibinibigay ng guro. So maraming uri ng pagsusulit na ginagamit nating mga guro sa klase ayon sa iba't ibang layunin o gamit ng mga ito. So una dyan ay ang ayon sa layon. So dito naman ay pagsusulit sa natamong kabatiran o achievement test na tinatawag ding pagsusulit na pagwawakas. So dito ay ibinibigay sa katapusan ng semester o taon o sa isang quarter. So nilalayon nitong malaman kung sino-sino ba mga mag-aaral ang natutuhang lubos sa mga kasanayang itinuturo at kung anong marka ang ibibigay sa bawat mag-aaral. At layunin din itong masukat yung mga kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa mga aralin tulad ng mga asignaturang Ingles, Filipino, matematika, siyansya, araling panlipunan at iba pang mga asignatura. At sinusukat ang kakayahan ng isang individual sa kanyang kaalaman sa isang particular na bagay. At nakapokus ang achievement test sa kung gaano na ba kalaki o kalawak yung mga nalalaman ng ating mga mag-aaral sa isang espesipikong paksa o ng espesipikong asignatura. So pangalawa natin ay ang panuring pagsusulit o diagnostic test na ibinibigay bago simulan ang pagtuturo ng isang kasanayan upang matiyak kung ang mga mag-aaral ba ay may kinakailangang kakayahan o prerequisite skills na para sa bagong kasanayan o alam na ang itinuturong mga kasanayan. So dito naman sa pagsusulit na ito ay natamong kabatiran sa isang baitang ay maaring magsilbing panuring na pagsusulit sa kasunod na baitang. So, ito ay upang malaman din natin ang kaalaman at mga bahagi ng kailangang linangin sa mga mag-aaral sa isang particular na asignatura. At nagbibigay ito ng detalyadong datos na tumutulong sa mga guro upang makabuo ng mga pamamaraan sa mabisang pagkatuto ng mga mag-aaral. Pangatlo natin ay ang pagsusulit pangkakayahan o proficiency test. So ito ay naglalayong malaman ang kakayahang tumanggap at magbigay ng impormasyon sa wikang pinag-aaralan para sa isang kapaki-pakinabang na layon sa sitwasyong totoo sa buhay. So maaaring tuwiran ang proficiency test. Ang mga proficiency test na tuwiran ay gaya ng mga sumusunod. Halimbawa, yung sa pakikinig na may pangunawa. So pakikinig sa tape ng balita sa telebisyon at sa radyo, sa pakikipag-usap o pakikipag-usap sa telepono, sa pagbasa naman yung paggamit ng mga tekstong gaya ng mga balita sa pahayagan o artikulo sa magazine. Sa pagsulat naman, ito na yung pagsulat ng liham o pagsulat ng mga liham o komposisyon. Ang proficiency test na dituwiran naman ay gumagamit ng mga pamamaraan na di totoo sa buhay gaya ng pag-uusap tungkol sa isang larawan, mga pagsusulit clause at pagsusulit na C. So yan yung mga dituwiran kasi yung mga tuwiran nandoon yung pakikinig, pagsasalita, pagsulat at pagbasa. Pang-apat natin ay ang pagsusulit na aptitude o aptitude test. Ito naman ay sumusukat sa kakayahan sa pag-aaral ng isang wika o isang lawak o disiplina. So dito ay binibigay upang mabatid natin kung ang isang mag-aaral ba ay may iwing na kakayahan o kawilihan sa isang particular na kurso o career o vocation. So malalaman natin dyan sa aptitude test. So sunod naman ay ayon naman ito sa kaanyuan. So una dyan ay ang pagsusulit na verbal o ginagamitan ng salita na maaring pasalita o pasulat.
Pangalawa ay ang pagsusulit na di-verbal. So dito naman ay di ginagamit yung mga salita o non-verbal nga. Sa halip yung ginagamit natin dito ay yung larawan o kilos ng anyo sa tanong at ng pagsagot. So ayon naman sa kakayahang sinusubok, una dyan ay meron tayong pakikinig. So pagkilala ng mga tunog, magkaparehong salita o pahayag, pag-unawa sa pinakinggang teksto. So yan yung sa pakikinig. Sa pagsasalita naman ay meron tayong pagbigkas ng mga tunog, salita at pangungusap, pagpapahayag ng salita, sa pagpapahayag ng pasalita sa iba't ibang sitwasyon. Yun yung sa pagsasalita natin. Sa pagbasa naman ay ang pagkilala at pag-unawa ng salita, pag-unawa ng seleksyon, kasanayan sa pagkuha ng impormasyon mula sa mga sanggunian, mapa o graph. Para naman sa ating pagsulat, paggamit ng bantas, wastong baybay at malaking titik, at pagsulat ng komposisyon. So ayon yan siya sa kakayahang sinusubok. Para naman sa ayon sa dami ng sinusukat na kasanayan. So una dyan ay pagsusulit na diskrito, na isa lamang kasanayan ang sinusukat ng bawat item. Pangalawa ay ang pagsusulit na integratibo, na sinusubok ang dalawa o mahigit pang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika. Ito rin ay masasabing panukat natin sa pangkalahatang kasanayan sa wika. Sunod natin ay ayon sa gamit ng kinalabasan ng pagsusulit. So una dyan, meron tayong pagsusulit na norm reference na inihahambing ang bawat mag-aaral sa kanyang kapwa mag-aaral. So dito naman, ang resulta ng ganitong pagsusulit ang ginagamit na batayan ng mga pagmamarka sa isang kurso. So ang pagsusulit sa natabong kabatiran ay tinatawag nating norm reference na ibig sabihin ay inihahambing natin yung dalawa para malaman natin kung nakamit ba yung ating layunin. Pangalawa dyan ay ang criterion reference, so ang pagsusulit na may itinakdang pamantayan. So kailangang makaabot ang mag-aaral sa pamantayang ito upang masabing napasa niya ang pagsusulit. So ang ganitong pagsusulit ay tinatawag nating criterion reference, na kailangang maabot ng ating mga mag-aaral ang pamantayang ito upang masabing naipasangan niya yung pagsusulit, naipasa niya yung pamantayan na ibinibigay natin. So para naman sa ayon sa paraan ng pagmamarka, meron tayong objektibong pagsusulit na ang pagmamarka ay walang kaugnayan sa pansariling saloobin o opinyon ng taong nagwawasto ng mga papel. So may mga halimbawa tayo ng objektibong pagsusulit. Una dyan ay ang maramihang pamimili ng sagot o multiple choice, pagpupuno ng patlang o completion type, pagtatapat-tapat o matching type, dalawahang pamimili o alternative response test. Meron din tayong pagsusulit clause, pagsusulit C, pagsusulit na padikta, at pagtukoy sa mali o error recognition test. So, yung objektibong pagsusulit na yan ay kung ano yung sagot, yun na talaga. Hindi na pwedeng mapalitan. Para naman sa ating subjektibong pagsusulit o subjective test, ito naman ang pagwawasto ay maaring maimpluwensyahan ng pansariling saloobin ng nagwawasto ng papel. Halimbawa dito yung mga pagsusulit na pagsasalin o translation, pagsusulat ng sanaysay, essay type, at tanong na walang limitasyon o open-ended question. So dito sa subjektibong pagsusulit, magkakaroon ito ng kumbaga pa merong bias. Lalo na kung yung
nagbibigay tayo ng essay o sanaysay sa ating mag-aaral at nakikita pa lang natin yung pangalan na alam mong parang meron kang favoritism sa kanila at kasi nga kapag sumusulat siya ng sanaysay ay mahahaba. So ibig sabihin maaapektuhan yung pansariling saloobin mo sa pagbibigay ng marka sa mag-aaral na yan. So kailangan talaga kapag tayo nagbibigay ng sanaysay o essay type na pagsusulit, kailangan talaga nating meron tayong criteria at rubrics para meron tayong pamantayan kung paano natin bibigyan ng puntos ang ating mga mag-aaral. So, sa kabuuan, kung anumang uri ng pagsusulit yung ating gagamitin, ay kailangang tiyaking konektado ito sa ating mga layunin. At upang malaman din natin kung may natutunan ba ang ating mga mag-aaral sa ating mga talakayan sa pamamagitan ng pagsusulit. So, yan lang po yung aking pag-uulat. Narito po yung aking mga talasanggunian kung saan ko po nakuha yung aking tinalakay ngayong araw. So, dyan po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!